This is DWBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. Narito na, Amazing Water Bonsai, hosted by Edwin De La Torre. Sagip kalikasan, kalusugan at kabuhayan tungo sa magandang buhay. Nga po wala si Roel Onofre, kasama po ni Edwin De La Torre sa Samahang Makakalikasan. Ang layunin po ng Samahang Makakalikasan po ay sagip kalikasan, kalusugan at kabuhayan tungo sa magandang buhay. At ang aming panukala po ay bawat tahanan may halaman. Bakit po? Sadyang napakahalaga po ang pagkakaroon ng halaman sa loob ng tahanan. Ito pa yung natawag na maging maingat po tayong silent mass killer. Sabi nga po ng isang doktor na si Mardib Martinez, muling nagpaalala ang Philippine Medical Association o PMA sa mga residente ng Metro Manila na maging maingat sa air pollution na itinuturing nilang silent killer at banta sa buhay ng mamamayan. Ang paalala ay ginawa ni Dr. Dave Martinez, Vice President ng PMA, kasabay ng pagsasagawa ng multi-sectoral roadside anti-smoke belching apprehension drive sa C5 Road sa Pasig noong nakaraang linggo. Nabatid na ang naturang roadside campaign ay resulta ng pagkatapos ng Clear Air Act Summit for Metro Manila noong nakaraang linggo na inorganisa ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Department of Health or DOH, Department of Environment and Natural Resources, DNR o PMA at iba pa. Sabi nga po dito, as long as you are living in the metropolis, you cannot escape the clear and present danger of this silent and mass killer, mainly because chronic breathing of polluted air has scientifically been proven to be unhealthy to human life. Babala po ng doktor na si Mardib Martinez, paliwanag pa po dito, ang air pollution ay maaring mauwi sa iba't ibang respiratory diseases tulad ng lung cancer, cardiovascular diseases gaya ng heart attack at stroke, neurologic problems kabilang na ang impaired intelligence or QI at maging sudden death o biglaang pagkamatay. Batay sa pag-aaral po noong 2008 figure ng DOH, mula sa 461,581 recorded deaths mula sa mga sakit ay 160,415 o 34.75% ang naitala ng bunsod ng air pollution. Lumilitaw din na may 1.3 milyon tao sa buong mundo ang namamatay dahil sa outdoor air pollution at 2 milyon pa ang naitalang human death dahil naman sa indoor pollution taon-taon. So, mas matindi po ang pollution pala sa indoor o sa loob ng tahanan. Babala po ni ating doktor na si Dave Martinez, ang mga bata ang pinakamadaling mabiktima ng air pollution. Batay pa rin sa estatistika ng DOH. Umaasa naman ang PMA na sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga private at public sector ay makakahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema sa pollution sa hangin dito sa Metro Manila, doon sa Metro Manila. Ano po ba ang benepisyo ng halaman sa loob ng bahay? Nag-aalis po ng chemical sa hangin, nilalabanan po ang ubo at sipon at marami pang iba. Pinapaganda po ang takbo ng isip, nagpapasaya at nagpapakalma at nag-aayos ng takbo ng isip. Pinapatay po ang pollution, nakakawala po ng init ng ulo at nagbibigay po ng inherya, lalong-lalo po sa mga yun na tawag na anion. Ano po ba ang benefits ng powder grower na aming pinapaalam sa mga mamamayan? Ang powder grower ay ang benepisyo ng membro ay magkakaroon pa ng powder grower at ang cutting o mga sanga-sanga ng mga halaman. At magkakaroon po, magbibigay po ng mga ID para sa mga exhibit po natin. Discount sa powder grower at mga materialis ng water bonsai. Pwede tayong sumali sa mga talagang mga water bonsai exhibit, water bonsai at making contest at marami pang iba.
So, mga magulang, mga kapuso, mga kapamilya, mga kamag-anak, at mga kaibigan po namin, ang Samahang Makakalikasan at kasama po ang balikatan na pinamumunuan po ni Louie Bailusis Balbago ay napakaganda pong dahil tulong po namin. Isang po nga po sa isang barangay doon sa Quezon City na si Captain Ricardo Corpos, ay pumunta po kami sa kanya upang ipaalam na ang pagkakaroon ng halaman sa loob ng tahanan ay napakahalaga. At kami po ay pinaunlakan ng buting kapitan, at nung naipaliwanag po namin kung ano ang kahalagahan ay bigla pong talagang na-amaze po siya. Talagang sobrang excited po niya, lalo pong napanood niya po yung Kabuhayang Swak na Swak tungkol sa water bonsai. Sabi nga po niya, siya mismo ay handang magsuporta at magpupundo sa kanyang barangay kahit sa nasasakupan niya ng buong Quezon City, pag napatunayan niyang tumubo na, dahil siya po mismo nung nakarang araw lamang po ay nag-invest po siya ng halaga, medyo malaking halaga para sa water bonsai powder grower po na ito. At tinuruan po namin yung kanyang mga tauhan doon. Kasama ko po ang napakatalintong si Edwin De La Torre na siyang nakadiscover itong powder grower na to para sa mga halaman. At sa totoo lamang po ay si Edwin De La Torre ay talagang napakarami niyang natulungan. Dapat lamang po sana na suportahan po ng mamayan, lalong-lalo na po ang DNR, sapagkat kami po ay talagang halos hindi kami natutulog sa buo ng mga proyektong ito para magkaroon ng halaman sa loob ng tahanan. At ang kinukurot po namin ang puso ng Department of Education, sapagkat kung ito ay bibigyan nila na lahat po ng estudyante nila ay magkaroon ng project ng bonsai, water bonsai, totoong nakakatulong po sa mamayan at may extra income sa mga kabataan o mga magulang na walang ginagawa. Extra income po ito sapagkat napakamura po ang halaga ng powder grower na ito. Sa halagang 50 pesos po ay nakakagawa po tayo ng 10, humigit 10 ang water bonsai na ito. At pwedeng kami rin po ang bibili nito upang kami ay magbenta sa mga hotels, mga buildings, para magkaroon naman po ng income. At marami namang investor na handang sumuporta. Pero hindi po namin makakayanan po ito ng walang tulong po ang pamahalaan, lalong-lalo na po ang Department of Education at DNR. Hey guys, Bright FM is now online. We are now broadcasting via Ustream. Catch us live by simply going to www.ustream.tv. Then type on the search box Bright FM 919. Remember, www.ustream.tv. Got it? Friends tayo! Here at Bright FM, we play this. And this. Won't you take me to a funky town? Won't you take me to a funky And this. So keep tuned in because we also play this. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. The best of yesterday's favorites. We have it here. Yeah, baby. 91.9 Bright FM. Here at Bright FM, we play this. And this. You would not believe your eyes if 10 million
and this. So keep tuned in because we also play this. This is the best of today's music. We have it here. Yeah, baby! 91.9 Pride FM. Earthspin 919. Helping Mother Nature turn the table around. Plant a tree. If you have the means to plant a tree, start digging. During photosynthesis, trees and other plants absorb carbon dioxide and give off oxygen. They are an integral part of the natural atmospheric exchange cycle here on Earth, but there are too few of them to fully counter the increases in carbon dioxide caused by automobile traffic, manufacturing, and other human activities. A single tree will absorb approximately 1 ton of carbon dioxide during its lifetime. This prevention step will take you a long way towards reducing your energy use and your monthly expenses. And less energy use means less dependence on the fossil fuels that create greenhouse gases and contribute to global warming. Earthspin 919. It's back! Greenwich Ultimate Green Card for only 100 pesos. For only 499 pesos, get 2 Barkada Thick 12-inch pizzas with 1.5 Coke. Or get 1 Barkada Thick 12-inch pizza and 2 pastas with 1.5 Coke. Visit our Dolores Junction branch. Or you may call 860-5555 or 0948-4200001 for delivery. You can also call 0926-446-0466. Now, you can order online. Just go to www.greenwichdelivery.com. Ang sarap pa-deliver. Pausheo Enterprises, your total digital printing solution for tarpaulin, signages, plastic acrylic, Panaplex, build-up letters, PVC ID, t-shirt printing, at mga corporate giveaways. Dito ka na sa Pausheo Enterprises, located at Unit Number 10, Junjun Trading Building, Sir Hill Subdivision, MacArthur Highway, Barangay Quebiawan, City of San Fernando, Pampanga. Tawag na sa telepono 0922-8319912 and look for Miss Perla Tamunda. Pausheo Enterprises, your total digital printing solution. Earthspin 919. Helping Mother Nature turn the table around. It's a good idea to turn off the faucet when you're not using it. While brushing your teeth, shampooing your dog, or washing your car, turn off the faucet until you actually need it for rinsing. You'll reduce your water bill and help to conserve a vital resource. This prevention step will take you a long way towards reducing your energy use and your monthly expenses. And less energy use means less dependence on the fossil fuels that create greenhouse gases and contribute to global warming. Earthspin 919. Do you want a night of relaxation after a long, tiring day of work and studies? Or do you want to sit down and listen to the radio with your kind of music? Worry no more. Because DJ Joey T will gonna swing you out to the max of your nightly blues. Listen to Music After Dark. Simply Mad with DJ Joey T. Sit down, relax, and listen. Hear the music that suits your mood with DJ Joey T. Music After Dark. Every Mondays to Fridays from 8:30 to 10 o'clock in the evening. Only here at 91.9 Pride FM. Friends tayo. Your music, your life. Sarap makinig sa 91.9 Pride FM. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating
kinalat sa hangin. Sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Sagip kalikasan, kalusugan at kabuhayan tungo sa magandang buhay. Siya nga po pala, ang paano po paggawa ng water bonsai. Ang kailangan po natin ng mga materyales ay powder grower, plant o cutting na mga sanga-sanga ng mga halaman na ating napili, at kumuha po tayo ng 1.5 na bottle, yung pinagpuan ng mga soft drinks, at doon natin bubod yung powder grower, o tsaka kumuha po tayo ng mga styrofoam. Yung styrofoam na nagamit na po sa mga pagkain, huwag nyo pong itatapon na dahil nagagamit po yon, o kaya yung rubber mat. Tapos masking tip po, scissors o cutting po ng para pagkuhan ng tape, tap water po. Pagkatapos mga pebbles o colored stone para pampaganda po ng ginawa po nating bonsai. So napakadali po at napaka easy po na gawin po tong water bonsai na ito. Ang sikreto lamang po nito ay itong powder grower na ito. Alam nyo po mga kaibigan, talagang maamis po kayo sa water bonsai na ginawa po at naimbento ng ating magaling na kaibigan na si Edwin de la Torre. So, ito'y binubuo niya ang pangalan po ay Samahang Makakalikasan. Ito nga po, ang layunin po namin ay sagip kalikasan, kalusugan at kabuhayan tungo sa magandang buhay. Sa mga hindi po nakapinig kanina, sabi ko nga po, ang panukala po namin ay bawat tahanan may halaman. So si Edwin de la Torre po ay sinatawag na Father of Water Bonsai. Maririnig nyo rin po ang kanyang boses mga ilang sandali sapagkat nandito na po siya. So ang nasabi ko po, ang silent mass killer po ay pollution. Paalala po ni Dr. Dave Martinez ng Vice President ng PMA kasabay ng pagsagawa ng multi-sectoral roadside anti-smoke belching apprehensions sa drive sa C5 Road, Pasig City kaninang umaga. Nabatid po na ang naturang roadside campaign ay resulta ng katatapos ng Clean Air Summit for Metro Manila noong nakaraang linggo na inorganisa ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Department of Health, DOH, Department of Environment and Natural Resources, DNR at PME at iba pa. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at mga taga-subaybay, lalo na po yung mga nasa ibang bansa na talagang gustong-gusto makita po yung water bonsai. At pasensya na po sa mga nakikinig sapagkat medyo marami po ang hinatid sa huling hantungan, kaya nahuli po ang inyong lingkod. At ngayon nga po ay magandang balita ang nangyari sa amin na marami pong nag-iimbita. Kagaya po sa Kabanatuan po ay talaga namang nagbigay kagad sila ng opisina at saka training doon sa Kabanatuan sapagkat talagang nagustuhan nila yung water bonsai. Ngayon nga po ang tinatalakay natin tungkol sa kalikasan na malaking tulong sa kalusugan natin at ito po ay magandang pangkabuhayan. Ito po kagaya ng tinalakay po ni Sir Roel na siyang nauna sa amin. No po. At ito nga pong water bonsai na tinutukoy namin ay ngayon lamang po nagkaroon ng halaman na hindi na kailangang paarawan. At kung inyong nakikita sa screen, no, sa mga naka-online at saka sa mga
hindi po nakikita ngayon dahil sapagkat nakikinig sila sa radyo, pwede po nilang makita ito sa YouTube. No po, i-type lamang nila yung Water Bonsai Edwin, makikita na po nila yung water bonsai. Paano ba gawin yung water bonsai? Ano ba yung water bonsai? No po, ito po ay hindi na nangangailangan ng lupa. At ang isa po sa kagandahan, mula po nung nag-aral tayo, talagang hindi po nabubuhay ang halaman pagka hindi po nasisikatan ng araw. Subalit ito po, nung ginagawa namin itong water bonsai, nagkaroon po kami ng halaman na halos 5 taon na po nasa loob ng bahay ay buhay na buhay. Kagaya nitong nakikita sa monitor natin ngayon, no po, halos 1 taon na po yan nasa loob lang ng bahay, buhay na buhay. At ang kagandahan po, hindi na po kailangan palitan ng tubig, sapagkat dahil po doon sa powder grower ay clear na clear yung tubig, hindi na ho siya pinapaltan. At ngayon nga po, may dala kaming sample na kitang-kita po. No? Ang kagandahan, lampshade na siya, water bonsai pa. So, talagang matutuwa kayo. No po? Kaya ito ay nais naming maging project ng, sa mga kabataan para po matutunan nila at sila mismo ay maging environmentalist. No po? Sapagkat kagaya ho nito, no, sa mga nakaantabay po sa computer, no, sapagkat tayo po ay live na napapanood sa internet, no, ito po siya, lampshade na siya, water bonsai pa. Pwede siyang iba-ibang kulay. Ito po ay ginawa namin at ito po mismo ay dahil sa pamilya Manzano na ngayon po ay nakantabay, no, sa Cabanatuan at sa La Paz, Tarlac. Ito po ay napakagandang tignan. No, ginawa nila ng switch. So kahit tapos na yung December ay may maganda pa rin tayong ilaw sa loob ng bahay natin. Pwede hong nagliliwanag siya mismo. No, ang kagandahan, may switch pa siya. Kung anong gusto nyong kulay, pwedeng red, pwedeng green, at pwedeng blue. Pwede rin siyang iba-ibang kulay. At pwede rin siyang nagpapatay sindi. Kaya lahat po ng hotel or mga restaurant ay napakaganda pong lagyan ng water bonsai. At muli, ibabalik ko kay Sir Roel. No? Anong masasabi nyo? Kahit si Sir Roel po ay natutuwa sa nakikita niya sapagkat talagang biro nyo halaman. No? Nasa magandang vase, kitang-kita yung ugat, tapos hindi na kailangan paarawan, so pwede sa loob ng kwarto natin. At ngayon nga, ito, napakaganda. Ano po masasabi niyo, Sir Roel? Alam niyo po, ang masasabi ko lang po ay talagang na-amaze po ako. Sa totoo nga lang po, bago ako makyat sa istasyon na ito, kanina lang po ay tumawag yung ating kaibigan na si Valentino Bincanda, chairman ng Balikatan sa Quezon City. At siya nga po pala, ako nga po pala si Roel Onopre ay vice chairman ng Balikatan sa Quezon City. At sabi po niya kanina, simula daw Lunes at araw-araw po namin napupuntahan yung mga kapitan buong Quezon City po at maraming na-amaze sa kanya dahil sa yung kaibigan ko po sobrang excited na magpapaliwanag about sa water bonsai. So nung naipakita niya at naipinanood niya yung kabuhayang sak na sak sa kanyang cellphone, maraming naging interesado po, lalong nung nalaman po nila na ang ABC President, chairman ng Quezon City na si Ricardo Corpos ay talagang handang mag-invest ng malaking halaga para lang may patupad itong samahang makakalikasan na ito dahil talagang napakaganda po. Sa totoo nga lang po, yung mga hanggang ngayon po tumatawag po uli yung si mahal na kapitan na si Ricardo na kailangan daw bumalik po kami doon at maturuan yung mga tauhan nila doon. So talagang malaking papasalamat ko sa ating kaibigan na si Edwin De La Torre at yung kaibigan po namin na si Mr. Manzano. So talagang ngayon po ay sobrang papasalamat ko po at sabi ko nga hindi po ako titigil sa pagpapalaganap ng samang makakalikasan na ito dahil talagang sadyang napakarami siyang natutulungan. Ngayon po ay 10:28, no po. Ito pong programa natin ay kinapalulooban po ng Sagip Kalikasan, no, Kalusugan at Kabuhayan. Ngayon sa may mga na-imbento o may produkto na malaking tulong sa kalikasan, no, yun yung pangkabuhayan nila, ay maaari po namin kayong i-guest, no, para maipakilala yung mga produkto ninyo at sapagkat
yun po ang napakalaking problema ngayon. No? Kung mapapanood nyo yung mga balita, napakagrabe ng problema. Laging climate change, global warming, buti ngayon, ito sobrang init, sobrang lamig, tapos pagka nagkaroon ng mga kalamidad ay grabe. So nakikita namin na ang problema, ang may kagagawan ay tayo rin. No? So ang magiging solusyon nito, walang iba kundi dapat tayo rin. Ibig sabihin, napansin namin nung nagtuturo kami ng water bonsai, nasasabi ng iba na sila ay hindi mahilig sa halaman dati. Pero ngayon ay, yun na nga po, loob ng bahay nila, mayroon sa dining table, mayroon sa CR, mayroon sa kwarto, mayroon sa salas. So talagang dumami yung halaman nila. Kaya doon namin naisip na ang problemang climate change, sa tingin ko, kailangan masolusyonan nito na maging environmentalist ang bawat isa sa atin. At ito dapat obligasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga dito sa water bonsai, hindi lang matatanda, hindi lang bata ang nagkakagusto, kundi talagang kahit sino. No po, sapagkat sabi ko nga sa inyo, kahit na sobrang init ay pwede kayo magtanim sapagkat ito ay ginagawa nyo sa loob ng bahay lamang. Kahit umuulan, pwede pa rin nating gawin. No po, at ngayon nga po, ito ay biro nyo, nagsimula akong, kumbaga, hobby lamang po itong paggawa ng water bonsai. Subalit ngayon po ay nakarating kami sa iba-ibang eskwelahan, mga university. Iniimbita kami sa Congress para mag-exhibit at galing na nga po kami ron. Biro nyo, niloob ng Diyos na makadaupang palad namin ang ating pambansang kamao na talagang tuwan-tuwa sa nagawa po natin na water bonsai. At gusto nga po nilang makasama sa mga pagpapalaganap ng ganitong magandang proyekto. No po? Kahit po ang First Lady na si Madam Imelda Marcos, no po, ay talaga namang natuwa sa water bonsai. At ganun din yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, no po, yung mga nasa Japan. Si Senseo na talaga namang laging nakaantabay. No po, ito po ay gustong-gusto nilang dalhin sa ibang bansa. At marami nga po nakakapanood sa YouTube. No, bigla na lang tatawag sa amin na talaga namang nagandahan sila sa water bonsai, kaya pag uwi nila dito sa Pilipinas ay talaga pong gusto nilang matutunan ang paggawa ng water bonsai. Kaya ngayon po ay nasa bahagi na po tayo ng pangkabuhayan. At masasabi po namin na ito pong paggawa natin ng water bonsai ay talaga namang hindi lang basta tayo ay kikita, matutuwa po tayo. No po? At ang kagandahan niya nito sapagkat nakikita natin araw-araw yung ginagawa natin. No? Nasusubaybayan natin. No? Nai-enjoy na tayo. Kaya doon pa lang, malaking tulong sa kalusugan natin. Tapos, pagka nakikita ng ibang tao, no po, kagaya nga nung dala namin ni Sir Ruel, pagka kami ay pumupunta sa iba-ibang lugar, talaga namang hindi sa amin nakatingin yung kausap namin, kundi dun sa halaman. No po, kaya talaga namang napakaganda. No po. So, si Sir Roel po ay lagi nating makakasama at siya po ay kaya gusto kong makasama sapagkat napakagaling po nito sa pagdating sa negosyo. No po. Kaya ito pong water bonsai, biro nyo sa halagang 500 pesos. Makakagawa na kayo ng halos 20 mahigit na halaman. Napakarami nyo na pong magagawa. At ito po dito sa may Pampanga, makikita nyo po ang water bonsai dito po sa may SM Pampanga. No po? At ang kagandahan, sa isang sachet po na 50 pesos, makakagawa na kayo ng halos 5 water bonsai. At ngayon nga po Pebrero, magkakaroon kami ng promo. No po? Halimbawa, 100 pesos ang binili nyo. 3 na po yon. So, 2 plus 1. Pagka 500 pesos ang binili nyo, pwede ng pangkabuhayan. Bakit po? Sapagkat may plus 10. 10 yung binili nyo, may plus 10 pa. Kaya marami kayong magagawa. Ang kagandahan nga nito, sapagkat ngayon nga po ay malapit na yung Earth Hour sa March. Tapos sa April ay Earth Day. So, nangangailangan kami ng maraming halaman. Pagka maraming gustong bumili sa amin, so syempre, yung mga tinuruan namin, ay pwede namin bilhin yung mga gawa nila at yun naman ang isusupply namin sa Metro Manila. Ngayon, pagka magaling kayo talaga sa marketing, halimbawa ay yung gawa nyo ay naubos ka agad at kailangan nyo naman ng halaman, pwede kayong mag-text sa amin para pwede naman namin kayong supplyan. So, magkakatulungan tayo. Kaya bumuo kami ng grupo na Samahang Makakalikasan. So, yun po, talagang malaking tulong ito sa
kalikasan, sa kalusugan at magandang pangkabuhayan. Sir Roel, anong nakikita nyo rito sa water bonsai para sa pangkabuhayan natin? Sige nga po. Naku po, talagang ang masasabi ko rito at nakikita ko talagang napakaraming taong matutulungan po ito. Hindi lang po sa health o sa habang buhay na magandang pollution, ay nagkakaroon po ito ng maraming matutulungan lalo sa mga kabataan, mga nanay na walang ginagawa. Ito'y kabuhayan. Ito nga, nagbigay ng kabuhayan. Alam nyo po mga kaibigan, ako po ay speaker din ng mga iba't ibang company. Ako po ay binabayaran nila para magsalita, para i-promote lang yung mga produkto ng kumpanya. Pero talagang pag nalaman ko po na maganda, talagang lumalabas po ang galing ko pag talagang magandang produkto at tunay na talagang nakakatulong sa mamamayan. Pero nung nakita ko itong halaman na ito, hindi man supplement ito, daig pa ng supplement po ito. Sapagkat napakamura po ito, hindi lang yung mga kabataan, lahat po halos ng buong pamilya, mga guest na pumapasok sa loob ng tahanan ay talagang nabibigyan ng magandang pollution o importansya. So, sabi ko nga po, hindi po ako mapapagod na ikalat itong water bonsai na ito sapagkat talagang gustong-gusto ko na po ito. Sa totoo lang, hindi po ako mahilig sa halaman dati, Sir Edwin. Pero nung nakita ko nung tinawag po ako ng kaibigan po natin na si Elwin Manzano, talagang hindi po ako nakatulog talaga, inaamin ko. Talagang puyat po ako sa kakaisip. So, talagang malayo man yung Tarlac dahil galing po ako ng Maynila. So, pinuntahan ko talaga para alamin itong water bonsai na ito dahil first time ko pong narinig sa kanya. So, talagang nung pumunta po ako, yun, nakita ko talagang umikot-ikot na po ng paningin. Tsaka yung isip ko talagang sobrang excited na ako. Nandun pa nga lang po ako, sabi ko, nung kinakausap po ako ni Sir Edwin noon, talagang nagtitext na ako, hindi niya alam talagang ano yung kamay ko. So talagang napa-excited ako. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Edwin de la Torre. Kaya nung nag-uusap po kami ni Sir Roel, no, habang binabanggit niya yung mga kakilala niya na magagaling din sa negosyo, ay talagang nakikita ko yung mata niya, talaga namang tuwan-tuwa po siya sa halaman. Pero yung isip niya po ay hindi na halos kumbaga mapakali na, talagang iniisip niya na kung paano yung market na itong water bonsai sapagkat talagang ngayon niya nga lang nakita. Biro nyo, mula nung ipinanganak sila, ngayon lang nila nakita yung ganitong uri ng pagtatanim. Kaya ito po ay talaga namang gusto namin ipalaganap, sapagkat sabi nga ho namin, kagaya namin na ang natapos ay high school, at ang trabaho namin ay company driver. Hindi ho namin binababa ang sarili namin, kundi ginagawa namin halimbawa sapagkat yung iba, pagka hindi nakapagtapos sa pag-aaral o hindi nakarating sa mataas na yung antas na pinag-aralan, ay nahihiya silang humarap sa tao or kumbaga mahihiyain sila. Kami po, nung nagawa namin itong water bonsai, na dati ay napakamahiyain namin, sapagkat pinaghirapan po namin ito at nakita namin kung gaano kaganda, ay talagang natuwa ho kami. At talagang kahit na sinong matataas na tao ay nakakausap namin sapagkat nakatingin sila sa halaman. So ang tanong nila, saan mo nabili yan? So sabi ko nga, ito ay gawa ko lang. So baka pwede makabili. Doon namin napansin na ito pala ay, yun nga po, napakagandang pangkabuhayan. Nagsimula po kami na ito ay 2005 na maging hobby lamang po. Habang ginagawa po namin ito, nasa mga plastic bottle, nasa mga garapon lamang. Tapos, napapansin namin na nagkakaroon ng kiti-kiti. So, kailangan hindi ito pagmulan ng dengue o talagang pamahayan ng lamok. So, nakakita kami ng foam. Yung mga recycle lang po, yung mga gamit na nasa basura na, nililinisan lang namin, nilagyan namin. So, doon talaga namang napansin namin na hindi na naitlugan ng lamok. Kaya lang, napansin namin na parang hindi naman siya presentable tignan. So, hanap kami ng magagandang base. Awa ng Diyos, nakakita kami sa Olongapo. No? Doon kami nagparami ng ganitong halaman. So, hanggang sa nailagay po namin sa base. Ang problema namin, kung paano siyang maging selyado. Kapag foam kasi ang nilagay namin, medyo hindi matibay yung halaman. So, tapos pag dinidiligan namin, ay hindi pumapasok yung tubig sapagkat yung hangin hindi rin makalabas.
hanggang sa sinubukan namin yung mga styrofoam o kung ano-ano mang mga bagay na pwedeng gamitin. Kaya lang nagkakaproblema kami na hindi siya nagiging matibay. Awa po ng Diyos sapagkat yung kaibigan namin ay nangailangan ng blood donation sapagkat na ospital nga po yung may bahay niya. So tinawagan nila kami kung pwede ba kami mag-donate. Nung pag-donate ho namin ay pagdikit mismo nung bulak na may masking tape. Sir Ruel. Okay. Pagdikit na ganun, nakita ko po yung masking tape o yung plaster na dinikit. So, biglang pumasok sa akin ngayon, ito ay magandang gamitin para ilagay dun sa leeg nung vase at saka yun yung pang-sealed. So, sabi ko talagang pagka gumagawa ka ng mabuti, ay talaga namang pagpapalain ka ng Diyos. Siyempre naman. So, yun po yung dahilan bakit naging ganito yung water bonsai. Tapos, hanggang sa, yun na nga po, marami nang nag-iimbita sa amin na mag-exhibit at yun nga po, nagsimula kami doon sa Olonga po, tapos dito sa Pampanga, iba-ibang lugar at ngayon nga po, kaya kami nagkaroon ng ganitong programa sapagkat nais naming makatulong sa mga nag-aaral po. Kaya ito ay talaga namang sa mga gusto mag-imbita sa amin para mag-seminar ng water bonsai ay pwede ho kayong mag-text sa amin. No po? At ihanda nyo na po yung cellphone ninyo, yung panulat ninyo para makuha ninyo yung number namin at pwede kayong magpa-schedule ng seminar. Ito po yung number namin. Ako po, si Mr. Edwin De La Torre, ay ito po yung number namin para pwede kayong magpa-reserve. Ganun din kay Sir Ruel, no po, sapagkat magkaano kami ng lakad, siya ay madalas sa Metro Manila pagkat yung finished product ay talaga namang focus sila kung paano i-market. Kami naman po ay yung pagse-seminar. No po, ang number namin ay 0926-706-3210. Ulitin ko po, 0926-706-3210. Kayo naman po, Sir Ruel, anong numero ninyo? Ang number ko naman po ay sa Sun po ay 0943-400-1914. Ulitin ko po, 0943-400-1914. At ang mayroon po akong globe, 0917-911-0480. Ulitin ko po, 0917-911-0480. Alam nyo po, sa mga gustong magpa-seminars dyan sa Maynila, dyan nga ako nakaano sa Maynila dahil sabi ko nga po kay yung kaibigan ko, baka malabas na palagi na ako sa probinsya. Sabi niya hindi pwede dahil dito tayo sa Maynila. Sabi niya talagang tatrabuhin ko ito, sabi niya, dahil magkakaroon na kami ng opisina at pangsamantalang opisina po namin sa Maynila, doon sa Kamyas po ay sa Makisig Street, Barangay Pinyahan. So, doon lang po nyo kami puntahan kung yung mga nangailangan ng powder grower na malapit dyan. So, yan po, sa Maynila. At dito nga, palagi ako siguro mga paminsan-minsan ako sa probinsya, magkakandak din ng seminar. So, yung mga magaling din po sa mga magsalita, magaling mag-training, welcome po. Talagang kailangan po namin ng maraming speaker po dito para sa pagtitrain po ng mga tao. Buti na banggit nyo, Sir Ruel, sapagkat kagaya nga ho ngayon talagang yung schedule namin. Mayroong nagre-request ng seminar sa Tarlac City, pero naka-schedule na kami sa Cabanatuan mamaya. No, kaya i-schedule na lang po namin yung sa Tarlac City kung kailan pwede. Tapos yung nasa Rosales, Pangasinan, no po, ay talagang gustong-gusto nilang mag-seminar doon ang water bonsai. Tapos po may mga nakagawa na rin po ng water bonsai sa La Union, no po, meron din po dyan. Tapos sa Mindanao, sa Jensan, meron din po ron. So mag-text lamang po kayo sa amin kung taga saan kayo at para pwede ho namin kayong puntahan, no po. At dito sa Pampanga, narito po sa SM Pampanga ay pwede nyong puntahan yung Deep Set Water Bonsai, no po. Ito po ay nasa bandang NLEX side, no ho, sapagkat napakahaba po nitong SM Pampanga. So dito siya sa bandang NLEX side, no po.
makikita nyo po sa tapat ng BPI Bangko at saka sa Watson, nandun po mismo yung deep set water bonsai. Kaya pwede ho kayong pumunta ron para makita ninyo ang water bonsai. Ano ba tong water bonsai? No po? So, doon po may mabibili rin kayong powder grower. Po, at ang oras po natin ngayon ay 10:44. Yan. So, yun po, sa susunod, every Saturday na po ito. No po? Kaya pwede na ho kaming mag-guest sa susunod sapagkat nais nating magsama-sama, no po? Kaya ho bumuo kami ng Samahang Makakalikasan sapagkat yun po ang napakalaking problema ngayon, di ba, Sir Ruel? Opo, talagang napakalaki po yung problema ng mamamayan po ngayon, yung sa pollution, lalo sa mga climate change. Tama. So, kailangan ho natin na pagtulong-tulungan. Kaya kung halimbawa ang mga produkto ninyo ay talaga namang maganda para sa kalikasan, sapagkat pagka nakatulong tayo sa kalikasan, yung kalusugan natin nandiyan po, magiging maganda rin. So, yung mga, ang totoo, ito pong water bonsai ay maraming natutuwan doktor, kaya talaga naisip namin talagang sa kalusugan, sapagkat nagugustuhan nila, sapagkat 24 hours nagbibigay ng malinis na hangin. So, yung mga pasyente nila na may problema sa lungs, so, ito po ay talaga namang kailangan ng water bonsai. Kaya yung mga doktor ay gustong-gusto itong water bonsai. So, ito pa po at ang kagandahan, yun nga, sa school. So, syempre, biro nyo, may mga estudyante na sa totoo lang ay kumikita. Ang anak ko nga po ay, biro nyo, pag uwi niya sa eskwelahan, may naghihintay na sa kanya sa bahay. Sapagkat yung halaman ay talagang gustong-gustong bilhin. Kaya nga po pagka, sabi ko, i-text niya ako pagka nakapunta na yung kausap. Biro nyo, text sa akin, success. At alam nyo ba kung magkano ang bili do sa water bonsai? 600 pesos. Biro nyo yun. Kumbaga, nasa bahay pa yun. Biro mo po, bata pa lang, kumikita na. Nung nakaraan nga po, nung nag-guest kami sa ibang estasyon, no, ay nagulat ako. Nung pag-uwi ko ng bahay, sabi nung nasa kapitbahay namin na may tindahan, Sir, ganda po pala ng water bonsai nyo. Sabi niya, napanood ko po kayo. Sabi ko, nako, salamat po. Sabi niya, gumagawa na nga po ako. So sabi ko, paano kayo nakagawa ng water bonsai? Nakabili po ako sa anak nyo. Sabi ko, mga ilan po yung nabili nyo? Worth 400 po. Wow, talaga naman, oh. So, yun po yung nakakatuwa na yung mga bata mismo, no? Yung gawa nila, kasi usapan namin ng anak ko ay talagang kung ano yung gawa niya, kanya yon, no? Tapos pagka may bumili pa sa kanyang powder grower, yun nga po ay talaga namang nagiging kabuhayan. Kaya ito po mismo talagang gusto namin talagang ma-share na may turo ito sa school para po maging project. Kaya maswerte po Sir Ruel yung mga una, no, na matuturuan nito sapagkat pagka marami hong nag-request sa amin ng seminar, pwede namin kayong bigyan ng certificate na pwede kayong magturo sa mga eskwelahan. Napakaganda po yan, Sir Edwin. Yung naisip nyo yan, talagang tatangkilikin po ninyo. Sabi nga ni Sir Edwin, tuwing Sabado po dito, alas 10, dito sa 91.9, palagi na po kami magigis po dito. So sa mga interesado po, inuulit ko po, dapat po ay nakuha nyo yung number po namin, iti-text nyo kami o tatawagan nyo kami, talagang para i-schedule po natin kasi baka bigla kayong tumawag na wala sa schedule, baka sumama po ang loob ninyo. So mga 2 days to 3 days o mas mainam po 1 week before ay pa-schedule nyo na po at talagang pupuntahan po namin kayo. Ano, Sir Edwin? Opo. At ang kagandahan nga po, no po, kahit yung mga nasa ibang bansa, yun po yung layunin pa ng programang ito na magkatulungan ho tayo sapagkat napapansin nga namin na yung mga nasa ibang bansa ay lagi nagpapadala sa kamag-anak dito sa Pilipinas. Kaya lang pag uwi nila parang walang naiipon. So sapagkat wala ngang pangkabuhayan, no po, anong nangyari, yung padala nila nagagastos lang din. So ito po yung nakikita naming maganda na yung mga nasa ibang bansa ay pwede nilang tulungan yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas na magkaroon ng pangkabuhayan. At hindi lang basta pangkabuhayan, kundi sabi nga namin, pagka naging dealer sila sa isang lugar, ay yung mga school mismo ron ay sila na ang pwedeng makapagturo. Kaya talagang malaking tulong na po. Opo, ako po talagang sabi nga nila, maraming nagkasabi na magaling ako mag-training,
Pero maraming salamat man sa kanila. Pero ibibigay ko po ang disco sa pagkitraining sa mga interesado po na dito sa programa ng Samahang Makakalikasan. Talagang yung mga ordinaryong tao lamang po talagang sabi ko nga kahit hindi ka magaling, kung ang produkto mo ay magaling, ikaw ay gagaling. Totoo po yan. So, kami nga po, sabi nga namin biro nyo, pagkaharap namin dun sa Bulacan State University sapagkat yun po ay kilalang kilala na magagaling sa halaman. Pagka usapan ay halaman, sa Bulacan ang pinakahalos ay napakagagaling magtanim ng halaman. No po? So, yun po ay nagulat kami nung kami ay nagturo doon. Pagkatapos namin i-seminar yung water bonsai, talaga naman nagtayuan at nagpalakpakan. So nagulat ako sapagkat yung kaba ko ay halos malaglag po yung puso ko doon sa Bulacan State University sapagkat mga kolehiyo yung tinuturuan namin. Pero dahil sa hindi nga po nila nakita itong water bonsai pa dati at ngayon nung nalaman nila ngayon pala ipipwede na yung halaman sa tubig at hindi na kailangan paarawan para mabuhay. So talaga namang na-amaze sila. Kaya yun din po ang gusto namin ibahagi na kahit sino pagka gumagawa na ng ganito ay ititrain din namin po at pagkalagang pwede na ay bibigyan namin ng certificate para po sila ay makapagturo din sa mga eskwelahan. So, ito pa nga po, ang kagandahan, yung nag-volunteer teacher kami sa Angeles Ped Center, ay sila man mismo, yung mga parents ng mga deaf or yung mga children with disability, ay talaga naman pong nagiging pangkabuhayan nila at saan-saan nga po kami nakarating ng mga exhibit. No po, biro nyo, nag-exhibit kami sa Marquee Mall, sa SM o sa iba-ibang lugar, sa Kapitolyo, sapagkat talagang natuwa sila dito sa water bonsai. At siguro, Sir Roel, maganda gawin natin topic sa next week na totoo ba yung green thumb? Ay, totoo. Talaga dapat yan ang magiging topic po natin, Sir Edwin. Talagang dapat abangan po ninyo yun. Kasi yung iba, kaya ayaw maghalaman, kasi raw hindi sila green thumb. Mabigat daw ang kamay nila pagdating sa halaman. Hindi po totoo yan. Yan ay ipapaliwanag ho namin. No, po. Sapagkat kami, nung gumagawa nga kami ng water bonsai, ay napatunayan namin na hindi pala totoo. No? So, yun yung magiging topic natin. Bakit hindi totoo na yung sa paghahalaman kailangan green thumb. Pagka hindi ka green thumb, di ka na makakabuhay ng halaman. Ay hindi po totoo yun. Lahat po ay maaaring magtanim. Lahat po ay maaaring makabuhay ng halaman. Kaya yun po, napakagandang topic. Kaya abangan nyo po yun sa susunod na Sabado. At doon po malalaman nyo yung mga schedule pa namin ng seminar. At ang totoo po sa Tuesday, no po, binabalita ko na ngayon pa lang. Sapagkat yung Chief of Staff po ni Madam Imelda Marcos, na yun din ay kung siya mismo ang president ng Congressional Staff Association. Biro nyo, talagang nagustuhan yung water bonsai, kaya iniimbitahan tayo sa Tuesday, Sir Ruel. Yes, at saka nga pala, baka makalimutan mo, Sir Edwin, yung national chairman na si Ricardo Corpus, talagang sabi nga niya, siya talagang mag-i-invest. Patay tayo dyan. Dito, kaya sabi ko nga, unahan po na lang natin dito. Kaya sabi ko, inuulit ko po, ako nga pala si Ruel Onopre, kami po ay medyo bilis ng oras. Bilis ng oras, Sir Ruel. Halos 10:52 na po. 10:52 na po. Kaya ito, inuulit ko po. Siya nga pala, may nag-text. May nag-membro po pala doon ngayon sa Binangunan. Kasi yung may kasama po kami na si Edsen Maritubo ay may dala siya. Binigyan ko siya ng sample doon sa kanya. Nag-text siya na mayroon daw bumili at magmimimbro daw sila. Marami daw sila magmimimbro. Kaya sabi ko, congratulations. Kaya sabi nga niya, kailangan ko rin na makausap siya. Kaya nagkataon naman po mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa 91.9. Kaya siguro, baka bukas, nandun po ako at kausapin ko yung mga gis na yon. So ano, masasabi mo, Sir Edwin? Opo, talagang nakakatuwa yung balitang yan. Talagang ngayon pa lamang, sabi ko nga, talagang ang dami na pong nag-inquire sa atin. At nagulat nga kami bago kami pumunta rito, no? Na talaga namang nag-text yung taga Cabanatuan na mayroon ng office, mayroon ng iniimbita na kailangan pumunta humamaya sapagkat inaabangan na ron yung mga
nag-aabang na ron yung mga interesado sa water bonsai, kaya mamaya po siguro mga 3:00 ng hapon ay nasa Kabanatuan po kami. Kaya malamang po Sir Ruel na baka itong February ay umikot tayo sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Okay yan, Sir Edwin. Sabi ko nga, nabanggit mo nga kanina, nasabi ko halos wala ng tulugan ito. Kasi talagang sobrang excited na po ako dahil sa pag-ano ng programang ito. Sabi ko nga po, may program din po kami doon sa Quezon City na sabi ko nga, sa maliit na halaga pwede silang kumita itong programa na ito. At kami po ay handang tumulong na po sa mga mayroon niya pong ginagawa na malaking tulong sa kalikasan, ay iniimbitahan namin kayo. Kung halimbawa hindi nyo nakuha yung number namin, pwede kayong pumunta rito sa 91.9 sa Sabado, sunod na Sabado, no po, para magkausap po tayo. Ipakita ninyo yung sample ng inyong produkto para po matulungan namin kayo kung paano po ito ay maipakilala at paano po ito maging pangkabuhayan ninyo, no po. Sapagkat napakaraming produkto o napakamaraming magagaling dito sa Pilipinas na talaga namang napakaganda ng produkto. Ang problema ay hindi nila alam kung paano ipakilala. Ngayon, nasasabi nga nila na hindi sila natutulungan ng gobyerno, hindi sila natutulungan ng ganito. Sa tingin ho namin, kagaya nga namin, ganun din. Sabi nga namin sa inyo, natapos namin high school, wala namang kaming talaga namang naipon na malaki o wala namang kaming talagang tumutulong sa amin na talagang para i-promote yung ganito. Ang gawin ho natin, pagbutihin natin kung paano po yung ginagawa natin, no? Sapagkat pagka ang isang bagay na gawa nating mabuti, ang tao hindi na natin kailangan kausapin, hindi na natin kailangan pakiusapan, sapagkat sila mismo ay matutuwa at sila mismo ay gusto kayong tulungan. Kasi bago tulungan ng isang tao, kailangan ipakita muna natin na gumawa tayo ng mabuti at saka huwag tayong titigil. Yun po kasi ang problema, no? Maganda yung ginagawa natin, kaya lang yung loob natin hindi malakas. Kailangan malakas ang loob natin ipakilala. Tama. No? At yung kami ay willing kaming tumulong sa inyo para po makilala rin yung mga produkto ninyo na malaking tulong sa kalikasan. At pwede kayong sumama sa Samahang Makakalikasan. Tama po. Sabi ko nga po, muli kumukurit po kami sa puso ng pamahalaan na sana katuwang po namin na tulungan po kami na itong ipalaganap tong programa nito na Samahang Makakalikasan, lalong-lalo na po sa DepEd at saka sa DNR. Kaya sana po tulungan niyo po kami para may palaganap at lalong maibsan po ang mga maruming polusyon dito sa ating bansa. So muli po, napakabilis ng oras, no? Halos 4 minutes na lang. No po, at mag-aalas 11 na. At yun nga po, yung mga nasa bahay ngayon ay huwag nyo na hong itapon yung mga garapon, yung mga plastic, yung mga styrofoam, yung mga foam, no? Itabi na ho natin yan, linisan na ho natin. Tapos yung mga halaman natin na nasa paligid, mga San Francisco, Gumamela, Rosal, Calachuchi, at marami pang iba, no po, kahit yung mga herbal ay pwede ho natin gawing water bonsai, no po. Yun po, i-text nyo lamang kami muli sa aming numero na 0926-706-3210. Yun po, para po halimbawa gusto nyo ngang makita yung mga iba-ibang uri ng halaman, ay pwede ho namin isend sa Facebook ninyo. I-add nyo lamang po kami, no po, para isend namin yung mga pictures ng ano-ano bang mga halaman ang pwedeng gawin, no po. At ang kagandahan niya nito ay sa paligid lang natin. Yun na nga po, kung ano-ano yung mga halaman sa paligid natin, pwede nang gawin. So, yun po, Sir Ruel, biro nyo, pag nakikita ko yung mga building sa Metro Manila, wow, lahat yun. No, napakaraming building. Kaya nga po, sabi sa amin nung sa DTI sa Makati, gusto nila kaming suportahan. Kaya lang, maghanda kami ng 10,000 pieces na finished product. Wow, talagang ito na ang pagkakataon ng mga ating mga kababayan na walang trabaho ngayon, mga kabataan. Ito na po ang paraan para tayo kumita. So, hanggang sa muli po, inuulit ko po ang aking numero, 0943-400-1914. Ako nga po pala si Roel Onopre sa mga gustong magpa-training. Yan. So talagang mga kaibigan, talaga namang natutuwa kami, no po, sapagkat itong unang
programa namin, kauna-unahan na ito pong January 31, no? Na talaga namang magkaiba kami ng pinanggalingan ni Sir Roel. Siya ay sa Metro Manila at kami ay sa La Paz, Tarlac, no? Dito kami nagkita sa San Fernando, Pampanga. Talaga namang yun na nga, buti ay nakaabot kami sa oras, no? Kahit na late kami. At gusto nga namin ibahagi itong water bonsai sa inyo. So muli po at sa mga interesado, muli nyong antabayanan sa susunod, no? February 7, no? 10 a.m. ay muli nyong mapapanood at pwede kayong tumawag, pwede kayong magtanong, no? Para maipaliwanag namin sa inyo. At yun po, baka magkaroon tayo ng guest sapagkat gusto natin pag-usapan yung totoo ba ang green thumb, no? So baka yun lang pwedeng magtanim ng halaman. So yung hindi green thumb ay hindi pwede makabuhay ng halaman. Yun po ay patutunayan namin kung gaano yun kamali, no? At lahat pwede at obligasyon ng lahat na magtanim. At dito po sa Bright FM, no, ay talaga namang makikita nyo sa susunod na Sabado ay makikita nyo ang iba-ibang uri ng halaman. At dito po lalagyan natin ng magandang mga halaman na talaga namang may magagandang ilaw, no? At muli, maraming salamat sa inyo. Ako po si Edwin De La Torre at Roel Onofre. So magandang araw po sa inyong lahat. Sagip Kalikasan, Kalusugan at Kabuhayan tungo sa magandang buhay.